Atras siya, wani, wagi na, wagi. Atras na kay wagi na. Yan ba yon ang sinisigaw sa kabilang partido na ang grupo na ito ay mga wala na raw kakwenta-kwenta at wala nang bilang? Inaayawan na daw ng taong bayan, pero tingnan mo ito. Ano nangyayari? Sa Cebu po ito nangyari. Ayan. Pero bago ang lahat, parang dire-diretsong vlog ko. Dire-diretsong banat agad ano. Hindi ba pwedeng bumati muna? Ayan, shoutout po sa aking mga kapatid sa buong mundo at isang magandang araw po sa aking mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, at sa akin po mga kapwa OFW na patuloy lumalaban dyan saan man po kayong panig ng bansa. Itong issue na to ay dapat meron po tayong pakialam sapagkat sa darating na halalan, tayo po ay may malaking iambag. Yung isang boto mo ay isang malaking ambag para sa pagpili ng tunay na manunungkulan. Yung mga tao na dapat na ating mahalal ay yung mga talagang may pakinabang, talagang may puso na maglingkod sa bayan, hindi puro bulsa ang gustong busugin. Sino ba iyon? May ganun ba? Opo, meron. Meron dyan mga tumatakbong politika na napakaganda po. Napakaganda ng plataforma, pero pag nandyan na sa serbisyo, makakalimutan na ang lahat ng kanilang pangako. Eto, ang taong sinasabi nila na wala na raw bilang, wala ng kwenta, wala ng ambag, puro impeachment na lang. Pero tingnan mo, mahal na mahal ng taong bayan. Kasi ang pamilyang ito ay talagang tunay na may malasakit, may puso. Hindi puro nguso. Ano ka ngayon? Yung team suka ninyo, ito dinudumog ng tao. Isa pa nga, isa pa nga. Yan ba yun? Ang gusto ninyong patalsikin sa pwesto? Mahal na mahal ng taong bayan? Para may gusto lang ako banggitin talaga, yung pumunta ng Taytay Rizal na nangangamay ng tao na hindi mo lang inintindi kasi talagang team sinusuka talaga. Ayaw ko lang mabanggit ng kung sino-sino dyan. Baka tayo mapolitiko. Diba? Pero ito tingnan mo. Dinudumog ng tao. Dinudumog ng tao. Grabe. Marvin! Grabe. Napakasimpleng mamamayan. Ang iyong lingkod ay nakita ko naman po yan personal. Si BP Sara. Yan po ay dumalaw din sa lalawigan ng Rizal. Doon sa kapitulyo na aking pinaglilingkuran before. Ako po ay naglingkod sa lalawigan ng Rizal Province. Yan, 10 years. At yan po nang tumatakbo po yan na Vice Presidente. Bisayang-Bisaya. Pasensya na po. Bisayang yung lingkod. Yan po, nakadaupang palad po namin yan doon. Kung ano po ang nakikita nyo dyan, yun din po ang nasaksihan ko personal. Ganyan po talaga siya. Tunay po na tao. Parang nagsusumbong lang ano, ang mahal daw kasi ng kilo ng kamatis.
Buti nagkaintindihan sila, mukhang Bisaya, no? Ay, Bisaya pa rin ang ating madam. Nagkaintindihan sila, no? Padala sa iya ako. Ipadala ko niya t-shirt dito, ma'am. Ay, salamat Ignacia. Thank you. Thank you sa inyong tabang. Salamat sa inyong pagtawad sa ako. Ay, mahal ka na. Salamat daw sa inyong tulong. Mayor! Baka may mga hindi nakaintindihan. Salamat sa inyong tabang. Salamat daw sa inyong tulong. Yun ang sabi ni BP. Asan Vice Mayor? Wala. Wala. Sa Sean? Okay. Okay, smile. Grabe. Okay. Parang piyesta, no? Grabe. Yan ang sinisigaw ng taong bayan. Kung ang taong bayan ay galit na naman sa nagkalat na droga, krimen, at kung ano-anong karahasan na umusbong sa panahon ng administrasyon natin ngayon. Yan ang sinisigaw. Bakit Duterte sinisigaw? Kasi alam nila pag Duterte nakaupo, less ang krimen, less ang nakawan, less ang droga, especially sa droga. Kaya ganyan ang sinisigaw ng taong bayan kasi alam nila na pag sila ang namuno at pag sila ang nangunguna sa bansa, may magandang kinabukasan nag-aabang. O diba? Kaya yan ang sinisigaw ng taong bayan ngayon. Yan na naman ngayon ang sinisigaw. Sawa na sila. Gusto nila ng magandang pamamalakad. Hindi puro papugi. Swerte naman ng mga bata, no? Nakapag-bliss pa doon. Grabe. Talaga walang ano, no? Nakapag-bliss pa. Napalaki ng tama yan. Palibasa Cebuano, palibasa Bisaya, napalaki ng tama ng magulang. Hindi pa rin nawawala yung ganong, ano, diba? Ganong pagalang sa mga nakakatanda. Diba? Nakakatuwa. Gamay lang. Si ate feel na feel, oh. Ano ba yun? Oh, ano yan? Ah, ano yun? Chocolate? Grabe. Kaya gusto ko i-play yan kasi may nagkakalat dyan na ito daw ng mga DDS vlogger ay nag-i-edit lang ng Duterte. Kaya ang sinisigaw nila Dutae daw. Pero tingnan mo, kung sinong tunay na tae ngayon. Grabe. Grabe. Talo pang artista, no? Pinagkagulan, bata, matanda, may ngipin, wala, pinagkakaguluhan. Ganyan ang mga pamilya na
tinitingala, hinahangaan dahil sa galing sa panunungkulan. Ah, hindi kailangan na ilapit ang sarili nila, oh. Talagang taong lumalapit sa kanila. Grabe. Grabe. Sarap sa pandinigan, no? Duterte. Sarap sa tenga. Gulo na, oh. Ay, maichika ko lang pala, maichika ko lang. Alam nyo ba, dito sa lugar kung saan ako ngayon, parating UAE, alam nyo ba na meron ditong restaurant na pagpasok mo pa lang, may isang plaka, El Presidente. Alam nyo kung ano nakasulat? Duterte. Hanggang ngayon, yun pa rin ang makikita. Ngayon, kung itong kwento ko, narating mo, ang kwento ko na ito, kung gusto mo na makita yung tinutukoy ko na restaurant, hanggang ngayon ha, ngayon ay alam naman kung sino nakaupo, ang Pangulong BBM, nakaupo ngayon. Pero hanggang ngayon, ang restaurant na yun ay nananatiling El Presidente Duterte. Pag pumasok ko dun sa restaurant, makita mo ang mga lugar sa Pilipinas, andun lahat. Mga probinsya, ang daming plate number ng mga jeep. Pagpasok mo, talaga yung ambience ng restaurant na yon, Pilipinas na Pilipinas. Pero andito po ako sa bansang Arabo. Oh. Sa sunod na araw po, may mag-comment lang dyan ng 1, 2, 3. 3 comment lang. Gusto nyo makita ang restaurant na yun na ang kinikwento ko sa inyo na restaurant. Hanggang ngayon, yung plaka, El Presidente Duterte. Seryoso po. May makita lang ako na comment dyan sa baba na gusto nyo makita. I-comment nyo lang na pakita mo yung restaurant na yan. Iba-vlog ko. Kakain ako doon. Restaurant po kasi yon. Yan, comment po sa baba. Ipakita mo, yon. Yan yung word natin. Kung ikay narating po ng video na to, kung sa comment mo, ipakita mo. Yan na. Iba-vlog ko po yun personal. Yung binibida ko sa inyo na restaurant na talagang hanggang ngayon, ganun po talaga kakilala ang pamilya na yan dito po sa Middle East. Hanggang ngayon, yun pa rin ang nakapaskil doon. Hindi nila binago. Sige po, 3 comment lang. 3 comment lang niya, pakita mo, Lods. Diyan sa baba, sa comment section. May makita lang ako na mag-comment dyan. 1, 2, 3. Pakita mo yung restaurant. Yan. Basta may makita lang ako na, pakita mo yung Duterte restaurant na yan. Hindi po siya Duterte restaurant. Pagpasok mo ng restaurant nila, pagpasok mo pa lang doon,
Yun ang makikita mo na may plaka doon, El Presidente Duterte. Yan. Tapos yung mga lamesa, yung mga pader, may nakapanglagay doon na mga probinsya, di ba? Iloilo, Batangas, Cavite, Masbate, Aklan, Kalibo, ganyan siya. Pilipinas sa Philippines ang ano po, ang kanyang mga background. At ang plaka nga, El Presidente Duterte pa rin po ang kinikilala nila. Totoo po yun, di po ako nagbibiro. Pakita nyo po. Ipakita ko sa inyo. May makabasa lang ako na comment dyan. I-share ko po yung restaurant na yan. At nagpaalam na ako doon sa kanilang sa kanilang management kung okay lang makapag-vlog. Wala naman daw problema. Katuwaan lang natin, katuwaan lang. Si Lula, oh. Nakita niyo yun? Ayun, nakatayo, oh. Grabe. Ayun, nakatayo, oh. Ayun, oh. Yung matanda. Grabe. Pinasan yata yung matanda, no? Hindi man lang nalapitan ni BP kasi kapal ng tao. Hindi napansin, oh. Grabe matanda, oh. Yung nakatayo. Picture na po siya! Salamat po sa inyong mga palayo. Grabe, oh. Grabe. Tumitili si ate, oh. Napansin niyo yun? Parang kinikilit yung ay nako. Grabe. Walang drama, no? Talagang kung ano yung sa loob niya, talagang sinisigaw, oh. Kasi totoong tao yung kaharap nila.
Sigawan sila, oh. Grabe. May napansin ako, ano kaya inaabot? Pera kaya yon? Pera kaya inaabot niya? Parang hindi naman, di ba? Parang hindi naman pera yung inaabot niya. Pagkain lang naman, di ba? Maganda nga, may pera na, may pagkain pa, no, sa mga bata. Wala siyang pinipili, oh. Talagang yakap kung yakap. Siyempre, sa babae lang lumayakap sa mga bata, hindi naman sa mga lalaki. Oh, totoong tao kasi yung humaharap sa kanila, kaya sila napamahal sa taong bayan. Oh, nagbi-bless pa, oh. Oh, oh, di ba? May laman, may bless, oh. Ang saya, di ba? Grabe, oh. Hindi maganda ugali yung mga tao, oh. Niyayapos talaga at yung makayakap naman si ate. Grabe. Oh. Isa-isa pa yung cellphone niya, oh. Maluwag yung mga bodyguard ni Bibi, oh. Oh. Maluwag, hindi siya nangaharang. Hinahayaan lang. Minutes. Yan. Yung binubudol ng nakaupo, yung taong bayan na wala na raw persa itong mga yung pamilya na to, pero tingnan mo naman. Taong bayan magluluklok diyan, hindi naman ikaw. Grabe. May shoutout tayo sa dulo, ha? May shoutout tayo sa dulo. May shoutout tayo sa dulo, ha? Ito yung alis. Sa mga patuloy natin mga supporters dyan na walang sawa sa ating nating vlog. Ayan, meron tayong shoutout sa dulo. Ay, dito palang camera, hindi pala dito. Dito pala. Dito palang camera. Ayaw, Lina yan. Kaya kamay, pagkakamay. Kamay lang. Yung kamot daw.
Ayaw madaplin yung malupit ka dito. Ayaw ba daplin? Organic, walang ayuda. Organic. Ayaw ako pa. Salamat sa inyong Partida, wala pa na ayuda. Wala pang ayuda yan. 'Di ba? Narinig niyo paulit-ulit sinasabi nung kanyang ano ba 'yon? Konsehal ba 'yon? Vice? Oh, partida pa yan, walang ayuda. Hindi yan bayad malamang. Pero may nakita ako may binibigay si BP. Mga chicheryata ay parang biscuits. Oh, 'di ba? Tama lang yan, no need na magbigay ng kung ano-ano. Pero tingnan mo naman, ang init ng pagtanggap ng mga Cebuano sa ating BP. Pagkasas yung from the park. Ayan, putulin na po muna natin ang ating video na yan. Siguro, panalo pa rin yan talaga. Lalo na yung line-up niyan, sigurado naman. Wag po natin kakalimutan ang Kong Marcoleta ng kampanya, no? Ay, hindi ako nangangampanya dito, Hindi ako nangangampanya dito. Nakikita ko lang bilang isang simpleng mamamayan kung sino yung may kakayanan, may abilidad, at may tapang, syempre. Wag na tayo maghalal ng mga nandun na, matagal na, tapos naglagay ng batas o nagsagawa ng batas. Yung batas nandun lang, wala naman nagpapatupad. May ganun ba? Oo, meron. Ikaw, bilang isang simpleng mamamayan, dapat may boses ka rin. Sige, mag-comment ka dyan sa baba. Dyan tayo sa baba, magwala. Marami naman mga dyan tinatawag ng mga keypad warrior. Alam mo ba yon? Hindi na ako magagawa ng maglalagay ng effect na tawa, maingay daw. Sige na, mag-shoutout na tayo dito. Sige na. Natatawa ko din sa aking sa aking pinapanood ngayon. Shoutout daw. Shoutout po kay Mariana Moon na palaging sa atin nakasubaybay. Yan. Very supportive po yan. Si Mariana Moon. Na nandyan lagi sa comment section. Si Ma'am Pasqua. Ayan. Na hindi nawawala sa pag-comment dyan. Sa ating kaibigan na Dream TV. Wag natin kalimutan yung Dream TV na yan na may binabanata na naman. Ayoko na maglagay ng effect na tawa-tawa ang ingay daw. Sa tinig ng karunungan, Lods, shout out. Siyempre kay Munting Kaalaman na talaga naman, 'di ba? Yung kanyang munting kaalaman solido talaga. Ang dami natin matututunan diyan. Sino pa? Si Just Vlog. Tika lang. Hang muna natin si Mariana Moon na nakasubaybay sa atin lagi, ha. Magbabasa lang tayo ng comment sa latest video natin, sa last na video. Huwag ka mag-off diyan, ha. Sandali lang, ha. Floating ka muna. Teka lang, magbabasa lang tayo ng ating comment last video na mga nag-comment doon. Ayan, teka lang. Kapatid, teka lang naman. Huwag ka muna mawala, ha. Kasi mag-aano pa tayo Magsha-shoutout pa tayo Ito. Ito na. Yan. So kay Imelda Pasqua, nabanggit ko na kanina. Adan report na raw. Kay Alejandro Pastoriza. Ayan, dan report na. Ito yung huling upload natin na yung pumasok dun sa ating kapilya sa loob natin. Kay Ambrosio Junior Luna, reported na rin po. Ingat po kayong dalawa, kapatid, mula kay Gemma Laurente. Ayan. So medyo may galit ito. May galit sa iglesia. Huwag natin basahin.
Sige, basahin na nga natin. Ah, hindi naman pala sa iglesia may galit. Kailangan maparusahan ang mga vlogger na lapastangan para wag ng pamarisan mula kay Christopher Banikid. May kilala akong Banikid, taga Luzon Avenue. Ako, convert lang din. 1992 ako nabautismuhan. Nagsuri ako sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at sa INC ko lang nakita ang tunay na aral at sa Diyos. Di ba? Kay Johnny De La Torre. Ito pa, kay Ane Kapunpun. Talagang malala pa kay Epe Pinasok Kapilya. Sarado dapat yan sa oras ng pagsamba. Ay, hindi po sarado ang kapilya pag oras ng pagsamba. Ay, pag mag-uumpisa pa lang bukas yan. Pero pag nag-umpisa na po ng pagsamba, sarado na po yan. Ganon po siya. Kaya bukas po talaga kasi inaano naman po namin talaga yan. Inaanyaya namin yan yung pagsamba ng Iglesia ni Cristo. Kaya yan ay bukas. Kaya doon siya sinasabi niya na bakit siya tinanong kung sino nag-imbita sa'yo. Normal lang po yun. Siyempre, pumasok ka sa isang tahanan. Example lang sa bahay mo na lang, di ba? Pumasok, tatanungin ka talaga. Lalo hindi ka taga dyan. So, muli mga kapatid, hanggang dyan na lang po muna ang ating video ngayon. Na tingnan mo naman, pinagkaguluhan pa rin, pero putulin na po natin yan. Kasi isa lang po ang maririnig natin dyan. Puro Duterte. Ayoko na maglagay ng tawa-tawa. Kasi ang ingay, masakit sa tainga. Pati ako naingayan na rin ako. So hanggang sa muli po mga kapatid. Lagi po tayo mag-iingat. Hanggang sa muli. Paalam.